Maamin na pondo ha. O eto, may banat naman. O, Pebbles Talakera, 2. Duterte noon, sabi ko kay Sara, wag siyang magpresidente, which is, naririnig ho natin niya sa dating Pangulo. Magugulo lang ang buhay niya. Pero ngayon po, Duterte ngayon, iboto nyo si Sara na maging presidente. Matalino yang anak ko na yan. Ewan ho natin mga kababayan. Kung matalino po sana si Inday Sara Duterte, malamang po lahat ng katanungan na patungkol po, lalo na sa confidential funds, nasagot niya na ho yan. At matapang nahaharap po yan sa Kongreso. Hindi po yung patago-tago. Kasi nakikita natin, patago-tago eh. No? Meron po bang matalino na aabot ka sa punto na ihaharap mo sa mukha mo yung camera? Alam mong milyong-milyong Pilipino ang manonood nun. Merong mga alagad ng batas. Merong mga kalaban mo. Meron mga kalaban sa politika. Tapos magbabanta ka sa buhay ng tatlong individual. At yung pinagbabantaan mo, hindi lang normal na tao na kagaya natin. Presidente, asawa ng presidente, at House Speaker. Oh, kung matalino yun, hindi aabot sa ganun si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Alam niyang pwedeng ma-impeach siya dahil doon. Di ba? Alam niyang pwedeng makasuhan siya dahil doon. Pero nangyari ho. Di ba? Ang isang matalinong tao, hindi mo hahayaan na magkaroon ng butas sa iyo yung mga kalaban mo. Hindi mo hahayaan na meron silang masabi sa iyo. Di ba? Sabi ni Kian, saan banda ang katalinuhan ni Sara? Matalino sa pagnanakaw, for sure. Ayan, si Kian ang may sabi. Sabi ni Miss Everything, Boss Mark, kaya kasi nila paikutin ang batas dito sa Pilipinas. Tingin ko dati ho yun. Pero ngayon, mukhang malabo na po. Ito pa, may pangalawang banat si Mami Pebs. Nung panahon ni Duterte, hindi siya tumira sa palasyo. Ito, mabigat to ha. Ray Santos, check, attendance. Present, si Ray Santos. Ito, mabigat to ito mga kababayan. Sabi niya dito, nung panahon ni Duterte, hindi siya tumira sa palasyo. Ano po? Ginawa lang nila itong pugad ng mga pokpok. Naku. Sure ako dito. Sure na sure daw. Yan ha. Sure daw si Mami Pebs at sure na sure daw. Kaya naman, nung naging si BBM ang presidente at pinaayos yung bahay ng presidente, apakarumi at amoy acid. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng amoy acid. Amoy sunrox. No? At meron tayong mga bali-balita na naririnig po doon sa mga ganyan, mga kababayan. Mabigat ho ito ha. Biruin mo, sabihin hindi sila tumira talaga doon. Ginawa lang nilang pokpokan yun. ginawa lang nilang bahay tirahan yun. Di ba? Ayan. Base po yan kay Mami Pebs. Ito mabigat. Sabi niya dito, ilalabas natin lahat ng eksena ng mga manyak sa palasyo nung panahon ni Digong. Mabigat ho yan. Kung sino yung nagdadala ng babae sa kanya, nako! Parang meron akong naririnig na ganun na nagdadala. Parang may narinig din ako kay Kap Ninyo, mga kababayan, na isang individual nagdadala ng e-abab doon sa palasyo. Parang narinig ko na yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, vlogger yata ang itinutukoy dyan, di ba? Boss B. Vlogger ang tinutukoy dyan, di ba, Boss B? Kung hindi ho ako nagkakamali, saan ba yun? Sino sa tingin nyo, mga kababayan? Sabi ni Ginger Cat, si Kap Ninyo. Saan ba yun? Si Kap Ninyo, sabi din iyan. Sabi ni Max Safe, yari si Mang Kanor. Mark, nabanggit yan ni Kap Ninyo. At kung hindi ako nagkakamali, vlogger yung tinutukoy na nagdadala dun. Mga bossing ng mga e-aba. Malalaman ho natin yan. At lagi ko po kayong lagi ko po kayong
i-update kung sino na po yung sinabi ni Mami Pebs, mga kababayan. Sabi ni Chris Palacio, banat by daw. Sabi ni Sir Tony Ninobla, 200k kung di ako nagkamali. Ang sabi ni Nino, isang babae ang mahal. Grabe ano? Grabe yun. Oh, anyway, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Dumito na po tayo kay Hanilet. Galit na galit. G ho. Mga boss chief amo, sir. Ayan. Sabi ni Lynn Mariano, si Banat Bay. Ayan na, nagtatago sa Japan. Nasa Japan na ba? Di ba may ano siya? Sabpina din. Hindi na din nagpaparamdam ba? Gagalit na naman yun. Naku, bakit ganyan? Susunod na tanongin natin kay Mami Pebs. Magtatanong ulit tayo kung sino pa yung mga bakla. Ano po? Wala namang masama. May mga kaibigan ho ako mga bakla. May mga kaibigan ho ako mga Becky. Matitino, maayos. Bakit sila? Itinatago pa nila. Ano? Eto, nagagalit po si Hanilet Abansenya, mga kababayan. Tama ba ako? Doon sa kanyang apelida? Abasenya o Abansenya? Kasi po, ito, nagagalit siya. Yung mga gumawa nito sa kanya, no? Kay dating Pangulong Duterte daw po. Yung pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Saglit lang. Kala ko ba tanggap ni dating Pangulong Duterte at haharapin niya? At narinig din natin, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Nandun sa eroplano. Sabi pa niya doon sa mga kapulisan, mga kapulisan, di ba ang sabi ko sa inyo, ano tayo? Trabaho lang kayo? Ako ang bahala sa inyo? Diba may ganong sinasabi si dating Pangulong Duterte? Minsan nakakalito na din ho sila eh. Kasi doon, bago lumipad ho, mga kababayan, papuntang Dahig, talagang umabot ng 12 oras. No? Talagang umabot ho ng 12 oras yung arestuhan ho kay dating Pangulong Duterte. At tinitiyak ko, ayaw magpahuli, ayaw magpa-aresto, ayaw sumama ng dating Pangulo. Doon sa ICC. Pero, nung pagdating na ho doon sa aeroplano, siguro na-realize ng dating Pangulo na wala na ako ligtas dito. Wala na, tuloy-tuloy na to. Sama na ako. Hindi na ako makakabalik ng Pilipinas. Aba, pagmukain ko na lang hero yung sarili ko. Di ba? Pagmukain ko na lang hero yung sarili ko. Sabihin ko doon sa mga kapulisan. Pero take note, doon po sa Senado, parang gusto niyang sabihin na yung mga pumatay ng tao ng mga kapulisan, problema nila yun.